Amen. Mayong hapon sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo nga kagina nakulbaan ko kay daw nagtaliti-taliti ang bago gamay naman ni magsimba. Pero salamat nga wala na dayon. So wala ta rason this afternoon nga hindi makabalik. And salamat sa Ginoo that we have this opportunity nga kumpleto naton ang adlaw sa panimbahon. By the way, subong hapon is still Sunday. Amen. So, isa lang gay pangayo sa Ginoo, gitagaan niya ta 7 days, 6 days para sa aton, and isa lang kaadlaw para sa iya. Pero sometimes, subo nga kamatuoran, hindi pa naton mahatag kumpleto sa iya. Pila lang man ang 5 ka oras or 5 to 6 hours sa isa ka adlaw, subo nga Sunday, hindi pa ganin na 24 hours ha. 6 hours lang gihatag ta sa Ginoo or gibalik ta sa Ginoo. By the way, it is not ours, it is God's time. Salamat ta nga ara ang Ginoo. And this afternoon, hindi ta magdugay. Salamat sa privilege. Salamat ko kay Pastor. And especially sa Ginoo for giving me this opportunity nga makawali subong nga hapon. Hindi ko angayan, ginaulit-ulit ko. Hindi ko angayan nga magtindog diri sa tubangan niya subong kay pare-pareha lang man ta. Kamo nga nagapungko dira, kag ako nga nagatindog diri pare-pareha lang. Makasasala nga giluwas sa Ginoo. Amen. So this afternoon dito magdugay, if you have your Bible, ginahangyo kong tanan sa pagtindog palihog. And if you have your Bible, please open your Bible with me on the book of Acts, chapter number 13. Acts chapter 13. This message is nag-speak gid sa akon, and off ko lang niya kay basi karon may mag-connect ba magahod naman. Okay, so this verse or this message nag-speak din sa akon. So I hope and I pray this afternoon nga kani nga message is mag-speak pud sa inyo ba. Same sa pag-speak sa akon. And I hope nga kini nga message hindi masayang. I hope nga subong nga hapon magawas ka dira sa pertahan karon nga different kung sino ka subong tong kagina nga nagsulod ka diri. Kung kagina lain ka nga tao, I hope pagawas dira karon may ara ka na bit-bit sa pulong sa Ginoo. I hope mag-iba na gid. So this afternoon, sabayan naton sa pagbasa Acts chapter number 13 verse number 1. Isa lang ka verse. Acts chapter number 13 verse number 1. Atong pagabasahon sabay-sabay. Ready? Read, begin. Now there that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Let's pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat Ginoo. Subong nga hapon, thank you for giving me this opportunity, Ginoo, nga makawali. I pray, Lord, mag-bless sa kini nga message. Use me, Ginoo, use my mouth as I, Ginoo, deliver this message. Nga kaninga message maging encouragement, Ginoo, sa amon, reminder, Ginoo, as a Christian. This afternoon, forgive us sa mga sala nga nahimo namon sa mga tubangan. Limpyuhi ang amon nga una-una o kasing-kasing. Himo aming takos this afternoon, Ginoo, sa pagtuon sa mga pulong. And Holy Spirit of God, please be with me as I speak, Ginoo, as I preach your word. And we love you in Jesus' name. Amen. Okay, pwede na magapungko ang tanan. As we notice, mga igsoon diri, makita naton sa chapter number 13, may gipang mention nga mga names. And nambal niya diri, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. Okay? Kani mga napang-mention diri nga mga names is mga prophets ni sila kag teachers. And nambal diri, as Barnabas, number 1, Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. But mga igsoon, as we notice this, or as we read this verse, manotice natin that Saul or Apostle Paul is na-mention sa pinaka-last sang list. Makita natin diri that he is the last from the list. Mga igsoon, una si Barnabas, kadalawa si Simeon, third si Lucius of Cyrene, fourth si Manaen,
And last, si Saul. Mga igsoon, diri makita naton that Saul or Apostle Paul is the last. He is last from the list. But kung lantaw naton mga igsoon ng Biblia, kung lantaw naton subayon naton ang kinabuhi ni Apostle Paul, God used him mightily sa iya nga work. Makita naton that Apostle Paul, gihimo niya ang, he has a tremendous nga ministry mga igsoon as kung basahon gid naton ng Biblia. But makita naton diri sa verse nga siya ang pinakalas. Siguro same ka kay Apostle Paul this afternoon. Maybe ikaw tong sa pinakalist sang list. But let me tell you this mga igsoon, God can use you mightily in His work. Apostle Paul being the least in the list, by the way, that's the title of God's message this afternoon. Being least, L-E-A-S-T, in the list. Sa listahan ba? Being the least, pinakaubos, in the list, sa listahan. Siguro this afternoon, same ka kay Apostle Paul. You are the least in the list. Siguro kung may mga ministry may mga ministries diri sa church, siguro ikaw tong mga pinakalas na nga maisip ni Pastor, ay si ano gali ara gali dito. Siguro hindi ka ikaw tong pinakauna nga, ay tawgon ko ni sa ano kay maayo ni siya, tawgon ko ni sa ano, kay talented ni siya, bright ni siya. Siguro ikaw tong diri sa pinakaubos. But let me tell you this mga igsoon, God can still use you. Same kay Apostle Paul. Sino si Apostle Paul? He is the chief sinner. Chief sinner siya. Kung makasasala ka subong, kung ako makasasala this afternoon, may arasang chief. Gitawag niya yung kaugalingon that he is the chief sinner. Nga man, ginapamatay niya itong mga Kristohanon sa time niya. Itong wala pa siya na-save. Siya ang pinaka-first nga nag-persecute sa mga Christians, sa mga churches. But still, mga igsoon, despite nga he is the least in the list, but still God used him mightily in God's ministry. Same this afternoon, mga igsoon. Being least in the list is, hindi na siya para sa aton nga ma-discourage. Yes, siguro. Sometimes maka-feel kita nga ma-discourage kita. Sometimes makaunaw na ta ba ay, ano lang man ko man. Hindi man ko magamit sa Ginoo. Hindi man ko talented. Hindi man ko bright, same sa iban. Hindi ko kabalo mag-intindi sa Bible. Hindi pagikukusgan. Being least in the list, mga igsoon. This afternoon, we will learn why did Paul continued and why God has used him mightily. Despite he is the least in the list, mga igsoon. This afternoon, number 1, dito magdugay, because he is called. Because he is called. Verse number 2 lang tawa. As they ministered to the Lord, and as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." Mga igsoon, hindi tao ang nagtawag kay Apostle Paul. Hindi si Barnabas ang nagtawag kay Apostle Paul, nga Apostle Paul, diri ka. Hindi ang iya nga friend, hindi ang iya nga co-laborer ang nagtawag sa iya. Hindi tao ang nagtawag sa iya, but God Himself called Apostle Paul for the great ministry. And you know what, mga igsoon, since we've got saved, gitawag ta sa Ginoo for the ministry. Since we've got saved, God has called us to the ministry. Always remember that we are saved to serve. Hindi maluwas lang para wala na dayon. No. Hindi amo nang purpose sa Ginoo nga giluwas niya ka. Hindi amo nang plano sa Ginoo nga naluwas ka this afternoon. But we are saved to serve. Hindi to serve. Hindi ta mag-serve para ma-save. Salamat sa Ginoo nga naluwas ta una. And thank God for this opportunity gihatag sa Ginoo. Thank God that gitawag niya ta for the ministry. He called us to serve Him. Mga igsoon, we are saved to serve. Amen? We are called to go and share the gospel to the lost world. We are called to go and share the gospel to the lost world, mga igsoon. Go ye into all the world and preach and teach all nations.
It is not a suggestion, mga igsoon. It is a command. Hindi lang na basta suggestion sa Ginoo nga, oy, pwede ka nga maglakat, mag-share sa gospel, pwede man hindi. No, hambal niya, go ye into all the world and teach all nations. It is not just a suggestion, mga igsoon, but it is a command. The world is not getting better today. Mga igsoon, if lantaw na to ng kalibutan, subong, it is not getting better. The world is getting worse and worse and worse. Mga igsoon, there are many souls, there are many person, mga igsoon, lost na maadto sa impyerno. Sino ang gamiton sa Ginoo para magsangyaw sa ila sa mayong balita? Salamat nga nabalaan na naton that Jesus Christ has died for us. He was buried, and salamat there is hope. Nabanhaw siya. Kaya kung wala nabanhaw ang aton nga Diyos, nga ginapangalagaran subong, useless ni tanan. But salamat that Jesus Christ hindi lang namatay, hindi lang gilubong, but nabanhaw. Pero mga igsoon, wala ba ka nakauna-una nga may ara pa sang iban nga tao nga wala pa nakabalos sa good news? Salamat kay nabatian ta ng good news. Nabalaan ta ng good news. How about them? How about those lost persons dito sa kalibutan? Mga igsoon, who will go and tell them, who will go and share the gospel to the lost world, mga igsoon. Hell is not a joke. Ang impyerno hindi lahog-lahog. Ang impyerno hindi joke. May haras ang kalayo nga hindi mapalong. May ulod nga hindi mapatay. Ang impyerno is full of torments, mga igsoon. Hindi lang torment, hindi lang isa. But the Bible dimension torments. It is plural. Puno sang pag-antos. Ang iban maglahog-lahog pagani sa impyerno. Balon nga, ay sa impyerno lang ko, sa impyerno lang ko, Brad, kay ara dito mga amigo ko, mag-party-party kami dito. Igsoon, hell is not a joke. Hell is real. Hell is real. It is not a place of comfort. It is real, mga igsoon. But this afternoon, who will go to them and share the good news? It is us that are saved and called by God. Always remember, mga igsoon, that God's calling has no repentance. God's calling has no repentance. Ang panawagan sa Diyos hindi magbago. If God calls you nga magawas and share the gospel to the lost world, it has no repentance. Hindi na siya magbago. Hindi subong gitawag ka sa Diyos, pagka next day wala na. No. It has no repentance. He has called us to the ministry since we've got saved, mga igsoon. Wala ba ka nalipay nga na-save ka this afternoon? Kung nalipay ka, kinahanglan ma-manifest or ma-manifest na sa imo kinabuhi. If you are saved this afternoon, kinahanglan makita sa imo nga nagapangalagad ka sa Ginoo. Because since we've got saved, mga igsoon, since we've got saved, God has called us to the ministry. We are saved to serve. We are saved to serve, mga igsoon. Why did Paul continued and why God has used him mightily? Because number one, he is called. He is called. Same kay Apostle Paul, mga igsoon. You are called by God. We are called by God. Yes, hindi ta pare-pareha ministry. Siguro ang iban wala sa choir ministry. Siguro ang iban wala sa extension class ng ministry. Pero mga igsoon, pwede ka mangita ministry nimo diri sa church nga hindi ka makita. If you will just realize this afternoon, mga igsoon, that you are called by God, wala sang rason nga hindi ka makapangalagad sa Ginoo. Kung nasabtan lang gid nimo this afternoon nga naluwas ka, there's no person, there's no good opportunities, there's no good nga work, mga igsoon, nga maging excuse nimo para makapangalagad diha sa Ginoo. Because number one, you are called, same as Apostle Paul, mga igsoon.
He is called. Number 1, he is called. And number 2, is not just called mga igsoon, but number 2, he is willing. Apostle Paul is willing to serve God. Look sa verse number 2. As they ministered to the Lord. Ministered mga igsoon. Ibig sabihin, willing servant. Apostle Paul is a willing servant. Nga man mga igsoon, even God called you in the ministry, if you're not willing to serve Him, hindi gid ka makapangalagad sa Ginoo. Bisan mabalaan pa nimo nga gitawag ka sa Ginoo, kung hindi ka willing mismo sa imong kasing-kasing, you cannot serve God. Hindi ka makapangalagad sa Ginoo if you're not willing. It all starts mga igsoon sa imong willingness. Ang ministry hindi man pilitanay. Hindi man pwede pugson kani pastor para mangalagad sa Ginoo. Hindi igsoon. Hindi ni siya pilitanay. God will not use a talented person. Hindi magamit ang Ginoo sang talented nga tao, sang smart nga tao, sang dato nga tao. God will use those willing servant mga igsoon. God will use katong mga willing. He will use those who are willing. 2 Corinthians chapter number 8 verse 3. Hambal dira sa 2 Corinthians chapter number 8 verse 3. Hambal niya dira, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Mga igsoon, these Corinthian believers, mga igsoon, hindi man sila dato. Hindi ni sila mayaman. Pero ang lantawa sa verse number 3, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Nga ang mga igsoon, these Corinthian believers, makasupport kay Apostle Paul in the ministry because first of all, gihatag nila ila kaugalingon dira sa Ginoo. Because they are willing to serve God. Mga igsoon. Same. Corinthian believers are not rich but they are willing to support Paul, mga igsoon. Hindi sila dato, hindi sila talented, hindi sila smart. Same sa uban. Kabalo ka mo kung ano ang ara sila nga nakasupport sila kay Apostle Paul. It is their willingness to support the ministry, mga igsoon. It is their willingness nga maghatag para sa Ginoo. We always need workers in the ministry. Ang ministry, don't think nga damo na kayo workers sa ministry. Hindi pa una-una nga ay, damo naman sila naga-extension class, damo naman sila naga-visitation, damo naman sila naga-play dire, ay damo naman sila sa choir. Mga igsoon, damo pa kinahanglan ng workers sa ministry. But sad to say, few lang ang willing to do the ministry. Gamay lang kaayo ang willing mga laga diha sa Ginoo. I-compare ta ang mga workers ang nagagawas, i-compare ta tong mga tao nga nagagawas, nag-share sa gospel compared to those lost people nga pakadto sa impyerno, wala katunga. But sad to say, mga igsoon, gamay lang kaayo ang willing mga lagad sa Ginoo. A willing servant will not expect something in return for his service. Kaya pwede man servant ka, pero may gina-expect ka. But a willing servant will not expect something in return for his service. Kanang hindi ka magunaw-una bangay, gihimo ko ni dapat maabot ni sa akon. Sad to say mo ng mga Kristohanon subong, may mga wrong nga motive ba? Sometimes, ang iban nga ay, sige, maghimo ko sini para magsikat ko ba? Kailangan expose gid ko. Dapat tanan nga ministries. Ano ko nang makita gid nga ministries, dapat ara ko. Kanang mga walis-walis lang dira nga hindi ko makita, hindi lang ko dira. Mga igsoon, a willing servant will not expect something in return for his service. Hindi na siya mag-expect sang something. Kanang willingness lang gid niya ba nga mga lagad sa Ginoo.
Nga aman, kung mag-start na ta expect something in return sa aton nga service, let me tell you this, ministry or your Christian life will be boring. Your Christian life or ang ministry para sa imo maging boring. Nga man. Kaya kung gihimo ni, tapos nag-expect ka sang something, tapos wala nagabot sa imo, ma-discourage ka. And mag-start ka na una-una, ay, ano man yung ministry man? Nga ginahimo ko ni man. Do wala man ko wala man ko mapulos diri o mapuslan diri. Mga igsoon, don't expect something. Because when we start or once we start to expect something, serving God will be boring. It will be boring, mga igsoon. Apostle Paul is not, hindi lang siya basta gitawag, hindi lang siya basta willing, mga igsoon, but third and last, Apostle Paul is committed. Mga igsoon, Apostle Paul is committed. He is committed. In chapter number 12, mga igsoon, King Herod is persecuting the churches. King Herod, ginapamatay niya ang mga Christians. But mga igsoon, Apostle Paul still nagpadayon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Lantawa sa chapter number 12, sa Acts, chapter number 12. Ambayan dira, now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Si King Herod, mga igsoon, gipatay niya si James. And wala siya nakita niya, mga igsoon, that na-please ang mga Hudyo. Pati si Peter, gibalak niya nga patyon. Yes, nakaptive diri si Peter. Pero salamat si Peter, wala gipabayan sa Dios. Si Peter gipadalaan sang angel katong mga katong mga gabantay sa iya, or ang angel nagpadala sang sanag kaayo nga suga, din kaning mga nagabantay sa iya na nasilaw, tapos nakagawa si Peter. Wala sila nag-succeed, mga igsoon, because God, ang Ginoo, nag-intervene, mga igsoon. Same kay Apostle Paul, despite, mga igsoon, sa mga na-experience niya, diri, King Herod, ginapamatay ang Christians, King Herod, gina-persecute ang mga churches, but still, Apostle Paul is committed. Apostle Paul experienced imprisonment, kapila siya nakulong. Apostle Paul experienced shipwreck. Apostle Paul experienced illness. Apostle Paul experienced persecution, but still he stays and continued because he has also experienced the grace of God, mga igsoon. Despite sa mga na-experience niya ng mga persecutions, despite sa mga na-experience niya, mga igsoon, ng mga illness, mga sakit, mga shipwreck, mga imprisonment, mga igsoon, nagpadayon siya, nagstay siya, mga igsoon, because na-experience man niya ang grace sa Ginoo nga nag-abound sa iya, mga igsoon. He experienced the grace of God. And he is committed that whatever happened to him, mga igsoon, he will still serve the Lord his God. He is committed, mga igsoon. 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse number 12, ang baldre. And I thank Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ang balyadra. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day, mga igsoon. You know what? Nagkaroon sang commitment si Apostle Paul. You know what? Naging committed siya dira sa pagpangalagad sa Ginoo, because first of all, he knows whom he believed. Kilala niya kung sino yung ginatuuhan, mga igsoon. He knows God very well. That's why he is committed to serve God. He is committed that whatever happened to him, mga igsoon, he will still serve God. This afternoon, do you know your God? Kilala ba nimo imo nga ginaserbisyuhan, mga igsoon?
You know what? It is hard to make a commitment sa Ginoo if first of all, hindi naton kilala ang Diyos nga atong ginapangalagaran. He knows whom He hath believed, mga igsoon. He has so many reasons to stop. Damo rason si Apostle Paul to stop, mga igsoon. But he chose to continue because he is committed, mga igsoon. Damo siya rason para maguntat sa pagpangalagad sa Ginoo. Hindi basta light nga reason, pero bugat nga rason to stop serving God. But mga igsoon, wala niya to gi-take o wala niya to gi-make nga reason, mga igsoon, to stop, but still he chose to stay and he chose to continue because he is committed, mga igsoon. This afternoon, siguro init ka pa kayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Siguro makambal ka subong nga daw, imo nga prime, di ba? Makambal ka nga, init ka ayo ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero you know what? Mag-abot gid sa imo nga kinabuhi nga makabatsyag ka sang kaluyahon. Kabalo ba kasi na? Hindi pirmi init ka. Hindi pirmi nang gusto mo pirmi mga lagad sa Ginoo. Mag-abot gid sa time sa imong Christian life nga mangluya ka sa imong sa pagpangalagad sa Ginoo. Magluya ka sa imong Christian life. But if you don't have commitment sa Ginoo, mga igsoon, you will stop. Hindi ang feelings nimo, hindi ang emotion nimo ang nagahelp sa imo, or hindi ang imo nga feelings ang reason nga nagapadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. It is the commitment, mga igsoon. Same kay Apostle Paul. Imposible nga wala siya naka-feel nga mag-stop sa pagpangalagad sa Ginoo. Imposible nga wala siya naka-feel sang discouragement. Imposible nga wala siya naka-feel sang kaluyahon, mga igsoon, sa iyang Christian life, sa iyang inter-Christian life. Pero you know what? Nga nakapadayon si Apostle Paul because he has a commitment diha sa Ginoo that whatever happened, mga igsoon, sa iyang Christian life, he will still serve his God. Because first of all, he knows kung kinsa iya ginapangalagaran. For I know whom I have believed, mga igsoon. Apostle Paul knows his God very well. That's why nakamake siya sang commitment. Mga igsoon. Hambal niya, I press toward the mark. I press toward the mark. He has a goal, mga igsoon. He has a goal and he is committed to press on. He is committed to press on. Nga magpadayon, mga igsoon. May ara sang isa ka suicide bomber, ang pangalan si Hutari. Kani si Hutari very committed sa iyang religion. He is an Islam. And isa ka adlaw, nagkadto siya sa isa ka crowded kaayo nga lugar, and dito palupok siya sang bomba, gipilit siya sa lawas. He is a suicide bomber, and dito gid siya sa tunga tong damo-damo tao, and gitrigger niya, gipull niya ang trigger, and nag-explode. Nagkaroon sang dako kaayo nga explosion, and 21 person ang namatay, and 100 ka person ang na-injured. 21 people, mga igsoon, namatay, and 100 ang na-injured. Mga igsoon, kaning mga bata nga nakabati sa balita, nagambal sila, one day, maging pareha ko kay Hutari. One day, maging suicide bomber pod ko. Mga bata, nag-desire maging suicide bomber because they are committed sa ilang religion. They are committed sa ilang religion, mga igsoon. They are committed sa ilang false God. They are committed sa patay nila nga Diyos. How about us? Ang Diyos ta buhi. What is the reason, mga igsoon, nga hindi ta mag-make some commitment sa aton nga buhi nga Diyos? Makapadayon lang ta sa aton nga Christian life, mga igsoon, if we are committed, if we have
a commitment diha sa Ginoo. Amay sa Philippians 1:21, For to me, to live is Christ, and to die is gain. Mga igsoon, Apostle Paul, hambal niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Mamatay man siya diha sa pagpangalagad sa Ginoo, but it is still gain, mga igsoon. Anhon mo man ang mamatay ka dira sa kalibutan nga naga-serve sa Diyos-Diyosan, useless ang tanan. How much more mamatay ka sa pagpangalagad sa Ginoo? It is gain, mga igsoon. Sometimes ginatake naton lightly ang ministry. Sometimes ginaisip ta ay ministry lang man na. Ginatake lightly ta ang ministry, mga igsoon, not knowing that Apostle Paul is willing to die for the ministry. Apostle Paul is willing, hindi lang siya. Atong mga forefathers, mga Christians, diri sa Bible, they are willing to sacrifice, they are willing to give themselves, they are willing to die for the ministry, mga igsoon. For the sake of the gospel, they are willing, mga igsoon, and they are committed. No matter how least we are, we can still serve God. Maybe we are not talented as others. Hindi man ta talented, same sa uban. Let me tell you this, mga igsoon, God can still use you. Hindi man ta bright, same sa uban, but still God can use you. Hindi man ta damo kwarta, same sa uban, but God can still use you, mga igsoon. God can still use you. Maybe you are not, or maybe you are the least in the list. Or maybe wala ka gid sa listahan. You can still serve God. Because you are called. Number one, you are called. You are called. Gitawag ka sa Diyos. But, kinahanglan ng imong willingness. Are you willing this afternoon? If you're willing, anong nagahinder sa imo para mangalagad sa Ginoo? May dako ba nga reason? May bugat ba nga reason kita para hindi makapangalagad sa Ginoo? Compared to whom? Ano kabugat ang aton nga rason? Compared kay sino? If we compare ourselves to Apostle Paul, wala ta rason para hindi makapangalagad sa Ginoo. Apostle Paul experienced everything, mga igsoon. Apostle Paul naka-experience ng mga malain nga butang sa iyang kinabuhi, but still, he is willing to serve God. He is willing to serve God. Hindi lang muna, he is committed. He is committed, mga igsoon. Apostle Paul is committed. This afternoon, kung wala ka commitment, I hope, before ka magawas dira karon, mag-make ka sang commitment that whatever happens sa imong kinabuhi, you will serve God. You will still serve God, mga igsoon. Uliton ko, mag-abot gid sa imong kinabuhi nga maluya ka sa imong Christian life. It doesn't matter sino ka man. Pastor, workers, Christians, members in nga church, bisan sino ka man, mag-abot gid sa imong kinabuhi nga mangluya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. But if you don't have a commitment sa Ginoo, hindi ka gid makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala nagamatter ang imong feelings kung ganahan ka subong mangalagad sa Ginoo. Wala nagamatter ang imong emotion kung ganahan ka o mangalagad ka pa sa Ginoo, kung feeling mo nga daw tama na. No, wala na nagamatter. Ang nagamatter is ang imong commitment sa Ginoo. Because our feelings is not stable, unstable ni aton nga feelings. Subong nga adlaw gusto mo mangalagad sa Ginoo, next week hindi naman. But if you have a commitment sa Ginoo, mga igsoon, bisan hindi mo gusto mangalagad sa Ginoo, you will still serve God because you have a commitment. You have a commitment diha sa Ginoo.
Sa choir, hindi man pirmi, gusto ta magkanta. There were times gid nga, daw, kapoy how? Kapoy practice. Kapoy, sige kanta, dre. Gakadugo na yan, tutunlan ta. Sige kanta. Ba't mga igsuon? Kung may ara ka sang commitment diha sa Ginoo, you will still serve God. Sa extension class, sa visitation, hindi man pirmi, gusto ta maggawas. Kay init-init pa lang, grabe na yung pang-itom mo. Do sano lang itom ko, subong itom-itom na. Pero kung wala to sang commitment, mga igsoon, hindi kita magawas. But if you have a commitment sa Ginoo, bisan feeling nimo hindi mo gusto mga lagad sa Ginoo subong, you will still serve God. Hindi because kay feel mo mga lagad. Because you have a commitment sa Ginoo. That whatever happen mga igsoon, you will still serve God. Because number one, maybe ara ka sa list, sa listahan, or wala ka sa listahan, God can still use you. Same kay Apostle Paul. Sino mag-expect sa ilang time? Apostle Paul is the chief sinner. Gina-persecute niyang churches, ginapamatay niyang mga Christians. Sino mag-expect? Gagamiton siya, mightily sang Ginoo. Meron siya sang tremendous work because he is called mga igsoon. He is willing and he has a commitment sa Ginoo. He is committed. Nga naging committed siya because first of all, kilala niya kung sino yung ginapangalagaran. This afternoon, kilalaha sino yung mga Diyos. Kilalaha sino yung ginapangalagaran and make a commitment sa Ginoo that whatever happens in mga Christian life, maluya man ka, you will still serve God because sa mga commitment, mga igsoon. Being list in the list, mga igsoon, but still, God can use you. Let's pray. Father God in heaven, salamat sa subong hapon. Salamat sa imong kaayo, salamat sa message. I pray, Ginoo, nga kini nga message is naging reminder sa amon, Ginoo, naging encouragement, Ginoo, that even, Ginoo, being the least in the list, you can still use